Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga katis mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan sa Zamboanga, dyan sa labas po ng bansa, sa Mexico, Mexico. Muchas gracias, amigo. Okay po, bago po ako magdikod at meron po tayong pinapadala pong picture po na treasure, signs, markers, and symbols ng ating KTH mula dyan sa Butuan City. So, dyan sa magandang Mindanao po sa Butuan, napakagandang lugar po ito. Ay isa pong KTH po natin na padala po ng picture po sa treasure signs upang ipadikod o pag-analisa po ng treasure sign mga KTH. Ito po, bago po ako mag-decode, ako po ay nagpapasalamat muna po ng taos-pusong maraming salamat po sa mga supporter ko po, sa mga subscriber. Bagamat medyo kaliitan pa lang po ang aking YouTube channel, ito naman nakita po ay talaga namang mayroon ding tumutulong po upang mapalago pa, excuse me po, ng aking YouTube channel mga ka-TH. Okay po. Marami pong nagko-comment po sa aking comment section regarding po sa nagpapasaan daw magpapadala o saan pwedeng i-send yung mga treasure signs, marker and symbols dito po sa akin. So ganito po, pwede niyo pong i-send po, ipadala ang mga treasure signs, symbols and markers sa aking Facebook page na Alejandro Sanchez po. Piliin niyo po yung naka-seed po ako doon, naka-sunglasses po. So marami kasing hindi lang ako lang ang Alejandro Sanchez sa buong bansa. So napakarami. Pag inyong sinert, marami pong Alejandro Sanchez po. So piliin niyo po yung naka-sunglass at naka-seed po ako dyan. At pwede niyo pong ipadala po doon sa aking Facebook page na Alejandro Sanchez. Yun nga po, pakitandaan niyo po, naka-seed po ako dyan at naka-sunglasses po. So, muli, maraming salamat sa mga aking mga followers at subscriber mga ka-TH. Okay po, ito po, gusto niyo pong ating mga ka-TH dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, yung gusto pong tumulong sa pagdikod po, welcome na welcome po kayo. Pwede kayo mag-comments po sa aking comment section dyan sa baba. Pwede po nating tulungan po sa pagdikod po itong ating ka-TH mula dyan sa Butuan City na nagpadala po ng kanyang treasure sign sa akin po mga ka-TH. Maraming salamat po nga pala sa mga ka-TH po natin, sa mga nagtitiwala po sa akin at ang aking tema po sa ang aking YouTube ay decoding and analyzing ng treasure signs, symbols, and markers mga ka-TH. So po mga ka-TH ay talaga naman pong napakabuti po ng ating mga ka-TH dyan sa Butuan City. So, isang lugar po na napakaganda dyan. Napadaan na rin ako dyan sa Butuan City. Isang medyo mountainous po dyang area at possible po na marami pong treasure items dyan na mga Japanese soldier, Koreano, and Chinese soldier mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, atin lang umpisan sa pagdikod. Okay po, ito ka-TH, pwede nyo pong i-check po mismo itong hindi ganong kalakihan na treasure marker sa mga ka-TH. Yung itong binilogan ko mga ka-TH, i-detect nyo po ng metal detector or gold locator mga ka-TH. Kasi nga ang bato na yan, kapag pakitandaan nyo tandaan nyo lang po,
kapag ang batong treasure marker sign and symbols, kapag kaliitan lang at maliit, ang item niyan sa katiits ay nandyan lang po sa kanyang malapit lang po katiits. So ito po, itong maganda pong stone marker nito at medyo safe din po ng isang hugis puso po. Madalas po ay ginagamit po talaga ng Japanese po yan, yung mga ganyang hugis po. Ito po ay isang hugis puso na may ito'y guhit po ng Y. At napansin ko dito, pwede ring X. So ito po ay nagtutukoy po na malapit po ito sa river. So posible po ang item ay malapit po sa ilog po ang item nito mga katiits. So ito po mga katiits, tingnan po ng maigi yung paikot nitong isang hugis puso mga katiits. At yung apat na corner mga katiits dyan, east, west, north, and south. I-check nyo po ng 1 to 2 meters or hanggang 3 meters ang distansya. Po i-detect nyo po ng metal detector or gold locator mga katiits. So ito pang aking nakikita pang guhit na ito'y letter V or pwedeng letter L. Ang yung kanyang arrowhead po ay nakapointing po sa in between north and west mga katiits. So i-check nyo po yung area ng layo po 1 to 3 hanggang 3-4 meters mga katiits. I-check nyo po yung distansya na yan. Pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. So yan mga katiits, pwede rin po yung in between north katiits at sa east area mga katiits. Kasi nga medyo pabuka po yung kanyang pwede rin magiging pointer yung dulo ng letter V. Mukhang V letter mga katiits. So po, tingnan nyo lang po, check na maigi yung paligid nito baka mayroon pong stone marker, counter sign marker na pwedeng magtuturo po ng item po mga katiits. Okay po, ito po nga mga katiits ay tikikita ko po na hindi kalakihan na markers na ito mga katiits. So, ang gagawin nyo po, yung apat na corner nito mga katiits, bandang east, west, north, and south, tingnan nyo po yung hanggang 3 meters, 1 to 3 meters ang distansya mula sa marker na itong hugis po sa mga katiits. Tingnan nyo mga katiits marami pong naka-hits na items, nakakita mga giveaways na maliit lang po yung marker at dyan lang din malapit po yung items mga katiits. So ganun po ang madalas po na may nakakuha ng mga giveaways ng mga katiits po natin somewhere in Mindanao at yung kinalalagyan po ng ay hindi kalayuan at maliit lang po kanyang stone marker na positive po at mayroong item po na na-retrieve po nila. So, ayan po yung apat na sulok. I-checkan po kaya baka mayroon pong from east, west, north, and south. Baka may mga coordinated marker at marker sign at counter sign po na pwedeng bato, pwedeng punong kahoy, old tree na hindi kalayuan po sa hugis na puso nitong marker katiits. So, yung mga rumpang mga pwede niyo pong i-check po ng mga distansya po ng 1 to hanggang 3 meters. Both yung apat po na kanto. East, west, north, and south mga katiits. Okay po. Kaya nasasabi ko mga katiits, na malapit na lapit ng items ng mga katiits dahil nga isang maliit lang po ito na markers to mga katiits. Positive po at legit na marker po ito at
yung kanyang naka-engrave po na letter Y at pwede ring X, pwedeng items of yung letter Y ay malapit sa ilog po mga katiits. So, huwag niyong kaligtaan mga katiits na yung kabuhan, yung buong bato, marker, pwede niyong i-detect po ng metal detector or gold locator. Baka mayroong rock enclosure item po yan mga katiits. So, madalas, minsan hindi napapansin po ng ating katiits yan. So, mayroong mga akala mo walang laman po, subukan nyo pukpukin po ng maso or martilyo ang batong yan. Iba ang tunog po ng sulid, ibang tunog po yung ampaw. Ibig sabihin pag sulid, buo yung tunog ng sound ng bato at yung ampaw medyo haguka at maluwag pong loob. So, possible na mayroon pong close rock item po. So, nandyan po mismo sa bato ang items na nakalagay mga katiits. So, ito po mga katiits ay talaga namang isang maganda po. Maganda po yung marker sign na pinadala po ng ating katiits dyan sa Butuan City. So, happy treasure dyan sa Butuan City mga katiits po natin. Kumusta na po kayo diyan? Sana po ay tayo'y makahits na. Nang tayo'y mas sumaya at maligaya po lahat tayo. So, mga katiits, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo po, lalo na po sa aking mga subscriber, sa aking mga followers po, na walang sawang tumulong at nagtitiwala at lalo na pa sa pagdikod po ng mga treasure signs. At salamat po sa inyong pagtitiwala sa akin. Hindi ko man masabi mga katiits na ako po ay 100%, 101% na sa aking pagdidikod, sa aking pag-analisa ay maraming nakuha ng items po. At mayroon naman po mga katiits at mayroon na ring nag-message pa sa akin na tumpak po yung aking mga pagdidikod. At hindi man talaga masabi natin na accurate talaga mga katiits kasi nga depende po yan sa sign, depende po yan sa arrowhead, sa markers, symbols, and mga counter sign yan mga katiits. So, ganun pa mga katiits, kung mayroon pang ibang pwedeng gamit to like treasure hunting equipment like metal detector and gold locator mga katiits. So, speaking of gold locator mga katiits, meron na tayong made in Philippines na gold locator at murang-mura at presyong Pinoy mga katiits. So, itong gold locator mga katiits, yung EBS gold locator na ngayon ay in demand na ito po ay somewhere in Turukan, Zamboanga. At please contact Mr. Ruli Adlaon Luok. At ito po yung maker ng gold locator na in demand po ngayon. At yung huli nga ay naka-hits po ng 2 gold bar na may tatak pang Burma dyan sa Davao de Oro mga katiits. So, napakaganda po yung kanyang obra o gawa na gold locator mga katiits. Okay po mga katiits, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik po sa aking YouTube channel. Harinawa po ay tayo pagpalayan po ng puong may kapal. Okay po, maraming salamat po sa mga followers ko, sa aking mga masugid na subscriber, at sa mga gusto pong padikod dyan, pwede nyo po ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung nakasunglass pa ko doon sa na-profile mga katiits. Okay po, muli mga katiits, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa patuloy niyong panonood na aking YouTube channel. Thank you so much, katiits.